mga guys, komentuhan lang natin itong meeting, no? Itong pa-meeting ng mga DD Sheets. At mga kaibigan, grabe ha. Sila po ay nanghihikayat, parang pirma para pababain ang ating Pangulo. Talagang hindi sila tumitigil mga guys, ano? Pirma naman ngayon. Akala ko ba upholding to the Constitution of the Philippines, ingatan natin na huwag magkaroon ng krisis. Tapos ngayon ito mga kaibigan, gusto nilang pababain ng ating Pangulo. Kaibigan, isa lang gusto nila, iupo ang kanilang idolo, si Sara Duterte. Ganyan po mga kaibigan, kawalang hiya ang mga DD Sheets, no? So, pakinggan po natin mga guys itong video. Kaibigan pa natin dito itong Pangulong ito. Napakawalang kwenta. Kasi nung nagsimula siya, sinabi niya sa atin na itutuloy niya ang napakagandang foreign policy ng President Duterte. Sa Pangulo na... Sandali. So, sabi daw ni PBBM, no, nung kakaupo pa lang, ipagpapatuloy ang napakagandang polisiya ni Rodrigo Duterte. So, mga kaibigan, ano ba yung polisiya ni Rodrigo Duterte? Maganda ba ang polisiya ni Rodrigo Duterte na ipamigay ang West Philippine Sea? Ipamigay ang ating mga EEZ, ang ating mga teritoryo sa China? Dahil lang sa takot? Mga kaibigan, alam niyo naman 'di ba kung gaano po kayaman ang West Philippine Sea? Unang-una, mga kaibigan, bilang isang Pangulo ng Pilipinas, katungkulan ni RRD na ipagtanggol ang ating mga teritoryo at ang ating mga soberenya diyan sa ating mga karagatan. Doon pa lang mali na ang ginawa ni RRD. Pangalawa, masyado siyang kumiling sa China na kinalimutan na niya na ang mundo po natin ngayon, kailangan mo makipag-collaborate sa iba-ibang mga bansa. Na yan naman ang ginagawa ngayon ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. So mga kaibigan, saan ang gusto nyo? Ang China lang tayo? Kasi yun ang nagiging foreign policy ni RRD ay ang maging pro-China. Ibigay lahat ng gusto ng China, huwag galitin ang China, 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 kahit na kinukuha ng ating mga teritoryo, basta China. Tapos minura-murang Amerika, minura-mura at lumayo sa Amerika, but later on, nung malapit na siyang paalis, ay bumalik siya. Mga kaibigan, search nyo yan. Search nyo. Kasi nakita ni Digong na di pala natin pwedeng kalimutan ng Amerika. Kaya, nung malapit na siya umalis, bumalik siya sa Amerika. Search nyo yan, mga kaibigan. No? So, kung titingnan natin, mas maganda ang foreign policy ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Dahil kita nyo naman, bumabalik tayo sa global community na kung saan mga kaibigan ay nagkakaroon na ng maraming mga investors dito sa ating bansa at muli ay nakikilala ang ating bansang Pilipinas. Guys, kailan pa naging maganda na foreign policy ang maging pro-China ka lang? Kailan pa? Di ba mas maganda yung lahat kaibigan mo, lahat kabati mo at mas maganda yung iba-ibang mga bansa ang nag-i-invest sa iyong country. Kasi mga guys, kung iisa lang na bansa ang mag-i-invest sa ating country, kung China lang, mamatutulad tayo sa ibang mga bansa, katulad ng Lao, na talaga namang inaangkin na yung kanilang mga port kapag wala nang maibayad. Ganyan ang ginagawa ng China, mga kaibigan, na binabaon nila sa utang ang mga maliliit, mga third world country, binabaon nila sa utang. Purposely ginagawa nila para pagdating ng araw na wala nang maibayad itong bansang ito, ay kinukuha nila ang teritoryo. Mga kaibigan, gusto niyo bang maging ganyan tayo? Guys, hindi pwedeng paniwalaan ang gobyerno ng China. Sila po ay komunista at walang Diyos. At nakita niyo naman, hindi sila naniniwala sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, na kung saan sila rin ay asignatory. Mga kaibigan, hindi nga nila ginagalang ang ating EEZ, 200 nautical miles from our baseline, no? Mula sa ating baseline, mga kaibigan, magbibilang ka 200 nautical miles. At yan po ang ating tinatawag na exclusive economic zone. At yan, mga kaibigan, mawawala lahat yan kapag yan ay talagang tuluyang naibigay sa China.
Kaya nga ang sinasabi ko, hindi po maaari na magkaroon tayo ng pro-China na Pangulo ng Pilipinas sa 2028 dahil mababaliwala ang lahat ng mga naumpisahan ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. Napakaganda po ng naumpisahan ng Pangulo natin dahil dito na-assert na naman natin ulit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. At kapag nawala na po ang ating Pangulo, mga kaibigan, at nailuklok ang isang pro-China na katulad ni Sara Duterte, happy-happy na naman ang mga Chekwa. At eto mga kaibigan, kawawa na naman ang mga Filipino. Alam niyo ba mga guys na kahit mismo sa panahon ni Duterte, kung saan binibi niya ng husto ang China, alam niyo ba na nahihirapan na makapangisda ang ating mga mangingisda? At alam niyo rin ba na merong mga bullying na nangyayari, may water cannon pa. Even Harry Roque, sa kanyang bibig mismo nang galing na mismo sa panahon ni Duterte ay wino-water cannon tayo. Pero bakit hindi alam ng mga Pilipino? Kasi nga hindi nila pinapaalam na ganito na pala ang ginagawa ng China dahil ayaw ni Rodrigo Duterte na masaktan ang China. Mga kaibigan, mas concerned pa siya sa feelings ng China pero wala siyang pakialam kung nasasaktan ang mga sikmura ng ating kababayan na mga mangingisda at ng buong sambayan ng Filipino. Dahil mga kaibigan, kita niyo naman di ba ang resulta? Isda lang, galunggong lang ay atin pang ini-import sa China. Mga kaibigan, ang mga galunggong na yan, nanggaling yan sa ating palaisdaan. Diyan sa West Philippine Sea, Baho de Masinloc. Pero anong ginagawa ng China? Binubuli ang ating mangingisda at hindi sila pinapapunta dyan. Kaya maling-mali ang sasabihin ni Loren Badoy na maganda ang foreign policy ni Rodrigo Duterte dahil ang katotohanan mga kaibigan, si Rodrigo Duterte ipinamimigay niya ang ating mga karagatan. 'Di ba? Sa isa niyang video sinabi niya, ano bang West Philippine Sea? Tubig lang 'yan. Ibigay niyo 'yan. From his mouth mismo mga kaibigan. Bilang isang Pilipino na talaga namang nagmamahal sa aking bansa, hindi ko ito papayagan at ipaglalaban ko ito kahit ibala ako dyan sa kanyon. Ipaglalaban ko ito mga kaibigan. Kung kailangang pumunta ako dyan sa West Philippine Sea kasama ng mga sundalo, ipaglalaban ko yan ng walang takot. Mga kaibigan, kung ating mga ninuno noon ay naduwag, ano na tayo ngayon? Wala na ang ating lahi. Tandaan niyo, Filipino tayo, hindi tayo duwag. Filipino tayo, hindi tayo sumusuko kahit anong laban. Mga kaibigan, naduduwag lang tayo sa kapwa natin Pilipino. Yun ang nararapat. Pero kung sa kabila, kung sa ibang lahi na nanunupil sa atin, dapat na manindigan tayo. Ang sabi nga sa ating pambansang awit, ang lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa'yo. Kaya mga kaibigan, nagtataka talaga ako kung bakit ang mga DD shit na ito ay tuwang-tuwa na pinamimigay ang ating mga EEZ. Hindi nila alam na apektado pati ang ating kaapu-apuhan sa mga susunod pang henerasyon. Mga kaibigan, tuloy natin. Pangulo na pinagkatiwalaan ng Pilipino na pag-upo niya hanggang pagbaba niya hanggang wala na siya sa pwesto. Sinabi niya yun. Pero sinungaling pala itong drug addict na ito. Ang naririnig natin at nakikita ko na totoo ay pinagpalit niya tayo para mahawakan. Calling our president drug addict. Mga kaibigan, sino ba ang itsurang drug addict? Sino ba ang kung mag-isip ay drug addict? 'Di ba? Ang kanilang puon na si Digonio. Sabi ko nga sa inyo, PBBM. Very composed, mahinahon. Walang manifestation na siya ay nagpupulburon. Unlike sa kanilang puon, self-confessed killer. At sabi ko nga sa inyo mga guys, ang isang matinong tao ay hindi makakatsugi. Bakit lang nakakatsugi? Kasi under the influence of pulburon. So kitang-kita natin mga kaibigan, pagdating pa lang sa ebidensya, napakalaki ng ebidensya na ang kanilang puon ay pulburonic, di ba? Siya nga mismo nagsabi, self-confess, na addicted siya sa fentanyl. And
Mind you, baka hindi lang fentanyl yan at self-confessed user ng Mary Jane. So mga kaibigan, kung titingnan natin, ang kanilang puon, ang talagang, hindi mo na itatanong sa itsura pa lang, alam mo na talaga. No? At kung magsalita, talagang walang pasensya. Yan ang manifestation ng mga nagpupulburon. Samantalang si PBBM, very composed, nakakapag-memorize, nakakapag-speech ng maayos, nakakapagplano ng maayos. Halata mo na talagang ang brain ay nagpa-process pa ng gusto. Halata mo na ang brain ay nagpa-process ng maayos at hindi bangag. Kaya mga kaibigan, nakakatawa itong mga DD sheets na to. No? Lahat ng binabato nila sa ating Pangulo, sa kanila bumabagsak. Tuloy natin. Kita ko na totoo ay pinagpalit niya tayo para mahawakan ulit ng Marcos ang pera na ninakaw nila sa Pilipino. Nakakawalang kwentang taong ito. Pero itong Pangulo na ito, wala talagang makinanang. Ipinagpalit talaga tayo para sa pera na nakaw ng bayan. Dinakaw na ninakaw ng mga Marcos. So, umahay ng Pilipinas, ayaw natin ang pera. At hindi na ito dapat matuloy pag ginawa natin yung kapangyarihan sa isang pangusada at arugante at Ay, sobra na. Mga kaibigan, kita nyo kita nyo yung pagiging desperado, no? Desperado na sirain ng ating Pangulo. O, ginamit yung yung dating issue ng mga dilawan, pera, no? Yung ninakaw daw. Hello! Ilang years na ngayon? Kumusta naman yung mga kaso na sinampa sa Marcoses sa Supreme Court? Ay, naku. Kapag desperate na talaga, mga kaibigan. So, nangyayari na, mga kaibigan, ang sinasabi ni Ka-Percy Lapid, Bongbong Marcos, mag-ingat ka. Yan sinasabi ni Percy Lapid kasi pagtutulungan ka dyan. Huwag kang maniwala dyan. Yung sinasabi nila na susuporta sa'yo, huwag kang maniwala dyan. Mga kaibigan, tama talaga si Ka-Percy Lapid. Kaya pala siya binanon, di ba? Kaya siya pinaganon. So, makikita natin mga kaibigan, yung gigil ng mga DD sheets, no? Na talagang, umalis ka na dyan. Yung gigil nila, no? Mga kaibigan. So, ano masasabi natin, no? Kalma lang kayo. Kalma. Antayin nyo ang 4 years and 3 months yata, I think. Antayin nyo, no? Antayin nyo yan. Huwag nyong pabababain ang aming Pangulo, ha? Kasi, alam nyo, hindi naman kami papayag, eh. Kasi sa totoo lang, no, ang laki ng boto na binigay namin kay Sara Duterte. Kung hindi dahil sa aming Marcos loyalists and Marcos supporters, hindi naman maluluklok yan as Vice President of the Philippines. And mind you, kahit sino pa ang maging Vice Presidente ng aming Pangulo, PBBM, ay mananalo. Dahil dadalhin niya, di ba? Si Sara, hindi nga yan kilala. Hello? O, sa recent survey nga, saan lang siya panalo? Mindanao, pagkatapos, hindi pa niya solo. Kasi naka 17% pa ang Pangulo, PBBM. O, kaya huwag kayo masyadong epal, no? Kasi, alam nyo, kung ipagpipilitan nyo, magiging bloody talaga yan. Dahil, hindi naman kami papayag, no? Ng mga Marcos loyalists and Marcos supporters na basta-bastang gano'n na lang, ibinoto namin yan. At isa pa, kita mo naman, ang ganda-ganda ng ginagawa niya sa ating bansa. Talagang eto ay na-assert natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. At yung mga mga propaganda niyo, proxy war, hello! Proxy war, hello! Propaganda nyo, ang mauuto nyo lang yung mga bugok, yung mga hindi nag-iisip. Kesyo, tuta ng Amerikano. Kesyo, sinusubo tayo sa gera. Hello! Grabe na, ang pagka-desperate nyo. Ganyan ang kumpas sa inyo ng China. Kasi atat na ng China na sakupin ang West Philippine Sea. At nung hindi na niya masakop, kasi nga dahil sa ginagawa ng ating Pangulo, ayan na, nakikipagsabuatan na kayo. O bakit galit na galit ang Lorraine Badoy, mga kaibigan? Kasi nga, di ba, yung kanilang kanilang SMNI, pinasara. Pero nakakapag-operate pa rin sila online, di ba? Tapos si Kibuloy, si Kibuloy ngayon ay wanted. Kaya galit na galit sila. So makikita mo mga kaibigan, meron silang vested interest. Kaya sila naggagaliiti ngayon dahil sa vested interest.
Si Duterte, bakit galit na galit kay PBBM? Kasi dahil sa ICC, no? At saka dahil sa kanyang dudero na, ay baka wala nang puwang si Sara. Kapag, baka mamaya kontrolin na ni Marcos yung politika, wala nang puwang si Sara. O, kita niyo, vested interest, di ba? Kanilang mga duda. O, sino pa? O, bakit galit na galit yan si Harry Roque? Kasi kita niyo, di ba? Hindi sila makapaghari-harian ngayon. Yun lang yun yung mga DD sheets, no? Hindi sila ngayon makapaghari-harian, hindi nila magawa ang nagagawa nila noon na pag-aabuso sa kapangyarihan ngayon sa panahon ni PBBM. Di ba? Kaya galit na galit sila. May mga vested interest, no? Siguro mas maniniwala pa ako kung ang magpapababa kay PBBM, mga dilawan. Kasi at least yung mga dilawan, ever since noon pa man, ayaw na talaga nila kay PBBM. Ever since, kontra na talaga sila kay PBBM. Pero ngayon, baliktad yung mga dilawan, marami akong kakilala, sila pa ang sumusuporta kay PBBM dahil ayaw nila sa mga Duterte. At saka ang kapal na mukha ng Dutertes, no? Ng DD sheets, no? Sa panahon nila, may ginawa ba si Pinoy sa kanila? Mga kaibigan, hello! Yung mga yellow sa panahon ni Duterte, talagang sukang-suka sa ginagawang EJK ni Duterte. Talagang ang dami talaga na talagang against sa ginagawa ni Duterte. Pero ginawa ba ni Pinoy sa kanya? Nagano ba si Pinoy? Nakisama ba si Pinoy? Mag-rally tayo, pababain natin ito. Hindi. Nanahimik lang si Pinoy kahit nakita ni Pinoy na napakaraming katiwalian ng Duterte administration at napakaraming mga EJK na nangyayari. Tumahimik lang si Pinoy at hindi siya nagsalita. Diba? Si PBBM during that time, nakaano rin si PBBM, nakasuporta din. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, nag-iingay yung kakababa lang na Pangulo. Grabe, no? Kaya kitang-kita ng mga tao ang vested interest ninyo. Gusto ninyong sirain ang gobyerno ni PBBM para maupo ang inyong saramaw na tuta ng China. Kayo ay mga tuta ng Chekwa. Kayo yung mga tuta ng Chekwa. At kapag napaupo ninyo si Saramaw, happy-happy na ulit ang Chekwa para sakupin ang ating mga teritoryo. Yun ang gusto nyo. Hindi kayo makabayan. So, X na kayo. Sa 2025, 2028, hindi na kayo iboboto ng mga Filipino. No to pro-Chekwa. No to makapili. No to Dutertes. Real talk lang po tayo dito. Walang personalan, no bullying, everybody happy, peace.